Dati kasi ang mga babae, mas relax ang buhay, nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak, kanya. Pero ngayon, nag-aalaga ka na nga ng mga anak mo, inaalagaan mo yung asawa mo, may trabaho ka pa. Tapos, ang Multitasker. dami mong stress. Di ba, no? Kasi we are Yes. multitaskers. So, I think that's one also of the reasons. Tingnan mo na lang sa ating palabas, Serbisyong Bayan yan, ang daming kababaihan dyan, nakasama po natin, na lahat mahuhusay. Pero may mga inaalagaan na pamilya, o kaya asawa, o kaya yung mga kamag-anak nila, sila rin na nag-aalaga. So, Miss Annie, this is a very important topic for women like us. Go ahead po, Ma'am That's Annie. correct. That's correct, Attorney. Tama po kayo doon, Attorney Dot. Ayan, para makarami tayo, Attorney Dot, ito ang susunod kong tanong matapos ang tanong mo. Doktora Joanne, totoo ba na iba ang symptoms ng heart disease doon sa babae kung ikukumpara mo ito doon sa lalaki? Totoo ba yan? Mga lalaki, makinig Okay, kayo, meron. manood kayo. Kami mga babae, Opo. attentively makimanonood. Go ahead po. Thank you. Usually po, may pagkakaiba po. May pagkakaiba po ang symptoms ng babae at saka ng lalaki po. Usually, yung mga lalaki nakaka-experience ng typical symptoms. Yung sinasabi nila na chest pain, mabigat ang dibdib. Sa mga babae po kasi, usually, ang symptoms nila medyo atypical. Pag sinabi mong atypical, pwedeng may ibang symptoms na somehow similar to that na-experience nila. For example, ang babae, minsan ang na-experience muna nila is fatigue. Nagkakaroon sila ng mga parang epigastric pain, nagkakaroon po sila ng mga panghihina. Hindi po nila napapansin na yun pala po ay isang sakit na sa puso. Unlike ang lalaki, they usually present yung mga chest pain, tapos since mga lalaki is involved dun sa mga activities kagaya ng let's say sa trabaho nila, okay, mga physical, okay, usually na-experience nila yung mga chest pain na sinasabi nila na parang may nakadagan or parang may nakaupo sa kanilang mga dibdib. So, yan po ang isang nangyayari kung bakit ang lalaki mas maagap nagpapakonsulta sa doktor kesa sa babae. Lalo na sa ating mga babae, nagme-menopause po tayo, minsan nababrush off na lang po natin yung symptoms natin because we are just thinking na baka hot flashes lang to or baka ito ay dahil lang ng menopausal natin na which is usually nangyayari naman po talaga. Thank you for that. Alam mo, Okay. attorney, Thank you very tatandaan ko much. yan, Oh. ha? Tatandaan natin yan. Oo. Kayo din. Attorney, go Yes. please. Thank you. Okay. Doktora, so nalaman na po natin na there are different symptoms dahil nga po minsan yung mga lalaki, iba naman kasi yung trabaho nila sa atin, iba rin ang stress natin. How would we, women, know if a silent or subtle symptom, sabi po ninyo kanina, fatigue, di ba? And then you also said epigastric pain. How would we know that these are already subtle symptoms of an oncoming heart attack po? Go ahead po, Doktora. Okay. Usually po, very important talaga that we seek a consult talaga. At the very early age po, lalo na kung meron tayong risk factors. Risk factors are very important to know as early bago ka pa magkaroon ng simptomas. Okay, ano-ano po ba yung mga risk factors na yon? Risk factors are like elevated cholesterol, hypertension, diabetes, yung mga bisyo, part po yan ng mga risk factors, yung pong ating lifestyle, pagiging sedentary po ba meron po ba tayong sedentary lifestyle, yung hindi tayo nag-exercise o wala po tayong activity, isang risk factor po yan. Knowing the risk factors will give us a warning po para malaman natin, nagsa-start na ba tayo magkaroon ng simptomas? Ito bang simptomas na to, na pagbigat ng dibdib, is related ba siya sa sakit sa puso? Kasi ayaw naman po natin na bigyan ng pag-aalala ang mga tao na kapag nakaramdam ng ganitong symptoms, kailangan na natin pumunta sa emergency room. Ito po ba'y heart attack na? Knowing if you are at risk, knowing if you have that I mentioned po na mga sakit kanina or mga dysfunction sa katawan, that helps us po
para ma-identify po natin. Kasi like for example, ang epigastric pain, meron pong iba acid lang, okay? Pero may mga iba, yun pala start na po ng sakit sa puso. So sino-sino po ba yung mga very at risk po doon? Yung mga pasyente ho natin na usually yung mga bata-bata, okay? Wala masyadong risk factors or wala masyadong bisyong, medyo they can still observe. But if the persistence of symptoms po, may persistence ang symptoms, you have to consult. Ngayon, pag ikaw naman po ay nasa or yung age mo medyo hindi naman bata pero hindi pa rin matanda, but you started to develop po yung mga pagtaas ng blood pressure, may family history kayo ng ganitong sakit, you have to alert yourself na, o teka lang, kailangan ko nang magpakonsulta sa doktor kasi baka ito na yung start. Kasi po, sa oras na mag-start na po ang simptomas, sometimes it can be too late na. So, mas maganda po talaga is mas maaga nating nalalaman po kung ano yung mga possibility po sa ating sarili po na pwede tayong magkasakit sa puso. Yun. Very good. Very well said, di ba, Miss Annie? That's kasi correct. kadalasan nga sa atin, di ba, Miss Annie? Well, we are also guilty of that. Ako, I'm very, very guilty of that because I'm always saying, ay, nako, I don't have the time. Di ba? Pero considering that health is very important and pwede nga mawalan ka ng buhay kapag ikaw ay nagkaroon ng heart attack. Exactly. Kapag ganyan po, sinabi po ni Doktora, meron na kayo mga symptom na ganyan at may history pa kayo, go, pa-check up na kagad kay Doktora. Kasi kapag pinabayaan po nyo yan, heart attack, naku, baka ma-deadball pa po tayo. Miss Annie, Ayan. go ahead. Thank you. Maraming salamat yan, Attorney Dot, na-emphasize na gusto yung bagay na yan. Now, punta ko naman, Doktora Joanne. Ano ang mga heart disease risk factors na mas common o exclusive kung mayroon man sa kababaihan po? Sige nga po, Doktora, Okay. marinig namin sa inyo. Sige po. Usually po, when it comes to the risk factors na exclusive sa babae, very important po dito ang usapang hormones, okay? Kasi po, the female and the male, usually they have almost the same po ng hypertension, diabetes. Although ang diabetes na babae po, diabetic na babae, mas mataas ang risk nilang mag-heart attack as compared sa diabetic na lalaki. Yung mga babae na obese, ayan, obese at saka menopause, lalo na po yung menopausal. Kasi po, sa ating mga kababaihan, ang estrogen po natin is very protective for us. Especially po, yung ating estrogen, habang bata pa tayo, it helps with the function po sa ating mga ugat. It makes our blood vessel mas, anong tawag dito, yung less stiff, okay? Mas Mas dilate luluwang. yung mga blood vessel. Yung as effect, mas luluwag, opo. As effect po ng ating estrogen. At the same time, pag nag-menopause ka na, okay, nag-start na pong bumaba ang estrogen po natin, tumataas na rin po yung testosterone ng babae. That is not good for our health po as babae po. That's why po, very important po talaga na yung ating katawan po, habang hindi pa tayo nagme-menopause, ay maiwasan po natin ang mga sakit, yung hypertension, diabetes. Maririnig niyo ako, paulit-ulit ako sa diabetes, hypertension, cholesterol, bisyo. Kasi po, pagdating ko ng time na menopause na po tayo, mas tumataas na po yung risk. Yung stress, mas mataas ang cortisol level po natin. That also increase the this heart disease. Ito po yung mga narinig ko sa inyo kanina, no? Avoid at all costs, no? Hypertension, diabetes, elevated cholesterol, wag na magbisyo, and then of course dapat hindi tayo obese dahil that's one of the factors pa rin para magkaroon ka ng heart problem. Doktor, ito yung tanong ko. Why is it, no, na hindi po natin kaagad nare-recognize tayo mga women? Why is it that we don't recognize immediately the early warning signs of having a heart problem? Go ahead po. Okay. Usually po, the reason why we are not able to get it at the very beginning po, kasi una, tayo mga babae, by nature talaga natin, matiisin tayo eh. Tayo yung mga babae na tipong tayo ang mag-aalaga sa mga pamilya natin, di ba? So parang ang nangyayari, alagaan ko muna sila.
nakakalimutan mo na Tama. tuloy yung sarili mo. So, yan ang lagi nating ini-emphasize sa ating mga patient. Before we can take care of other people, let's take care of ourselves. So, paano natin matitake care yon? Sabi ko nga po, baka pag nag-antay tayo ng symptoms, too late na. As Yes. early as 30s po talaga, you have to consult a doctor. If may na before sila tumapak ng 40s or 50s, as early as 20s, nagpapakonsult na po kayo, nagpapacheck na kayo ng mga cholesterol, nagpapacheck na po kayo ng mga sugar ninyo, kasi very important po ang prevention po talaga. Okay, napakaganda. Yes, Again, oo. yung mga Sabi information, sa mga Ani, insights na nakukuha natin, Attorney Dot. Oo. Yes, Attorney? Ano po yung sasabi niyo po? Oo, yung last na sinabi ni Doktora, yan na yung main takeaway ko eh. Tayong mga babae, we always think of others first. Kahit na meron na tayong nararamdaman, ay, kailangan kong alagaan asawa ko, kailangan kong alagaan yung mga anak ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Talagang nature natin yun eh. Character natin. We were built to be like that, born and we grew up to be like that. Pero hindi eh, mali eh. Because sabi ni Doktora, before you take care of others, you have to take care of yourself first Yourself because you muna. cannot take care of others if you yourself are not Exactly. well. Parang ito, Miss Ana, Ayan. ito ito microcosm sa eroplano. Anong sinasabi ng stewardess? Bago mo i-save yung anak mo, unahin mo yung sarili mo. Kasi paano nga mo i-save yung anak mo kung ikaw mismo may mangyayari sa'yo. So, Exactly. parang it applies to our general life, di ba? Alagaan mo muna yung sarili mo para talagang maaalagaan mo yung mga taong nakapalibot sa'yo. So, thank you very much for that, Doktora. Miss Annie? Thank you very much. Attorney Dot, maraming salamat. Dr. Joanne, eto, may mga tanong pa kami dito. Yung binabanggit nung karamihan dyan, ay nako, meron kasi akong menopause. Nakaka-apekto ba ang menopause sa heart health ng isang kababaihan po? Yes po. Yes po, Ma'am Annie. Ang menopause po talaga is a risk factor na po for heart diseases. Kasi po, pag nag-menopause na po tayo, ang estrogen level po natin ay bumababa. Like na-mention ko kanina, mas bumababa ang estrogen. Ang estrogen natin, kailangan natin yan para mag-dilate or bumuka ang ating mga ugat ng maayos. At the same time, para mas elastic sila, mas compliant. Pag kulang na ang ating estrogen sa katawan, nangyayari po dito mas nagiging matigas or stiff na po yung ating mga ugat, at the same time mas narrow or mas maliit na po yung daanan ng ating dugo kasi nga po mas less compliant na, less elastic na po yung ugat natin. Ngayon, pag po kayo ay menopause na, tumataas na rin po yung level ng testosterone sa ating katawan. And ang testosterone sa ating mga kababaihan, present din po yan, pero pag nagkaroon na tayo ng menopause, nag-menopause na po tayo, mas tumataas. At ang nagiging problem po natin, mas tumataas na rin po yung risk natin ng stroke, risk po natin ng hypertension, risk po natin ng obesity. That leads to a much worse or yung mga mas delikado pong sakit. Okay. Miss Annie, eto ha. For the first time in my life, ngayon ko lang narinig at natutunan kay doktora na habang tumatanda pala ang isang babae ay tumataas ang testosterone level at nagkakaroon tayo ng mga health risks because of that. So, doktora, it's apparent na ang mga sa mga sinasabi po ninyo, it's very, very important po talaga na magkaroon ng check-up. So, what can you tell us? No? What can you share with us women as regards yung screening po? Ano po ba ang recommended na screening po para sa kababaihan, kagaya namin ni Ma'am Annie, at gaano po ito kadalas gawin? At saka anong age dapat mag-start? Go ahead po. Very good question, Attorney Dot. Nice one po yan, oo. Dr. Attorney and Ma'am Annie. Thank you. Actually po, okay, we need to be aware na as early as 30s, regular check-up po mag-start tayo. May nararamdaman, walang nararamdaman, you start na. Kasi po, at 30s po, okay, nagsa-start na yan magkaroon ng dysfunction yung katawan po natin. And I just want to share to you na ako po ay
I see patient as young as 19 years old po. And unfortunately, as early as 20s, nagkakaroon na po sila ng hypertension. Kanina po nakikinig ako yung ating isang pasyente ang bata pa, wala pang 30 na 29. hypertension na. Mm. Opo, 29 pa lang. Yes. So, sa oras po na meron kung meron kayong family history ng maaga pong nagkakaroon ng sakit sa puso, nagkakaroon po ng pagtaas ng kolesterol, nag-e-elevate po yung BP or yung nagiging high blood kahit bata pa, you have to see that doctor as early as 20s. Kung halimbawa po, walang nararamdaman, wala hong risk factors, 30s mag-start na po kayo na magpakonsulta. Ngayon, pag meron po kayong hypertension at saka yung mga na-mention ko po kaninang risk factors like diabetes and high cholesterol, at least see the doctor every 3 to 4 months po. Every year, mga siguro 4 times a year, para po masubaybayan po kung tumataas ba po yung mga parameters po na tinitingnan po natin para ma-prevent po ang sakit sa puso. Ngayon po, kung kayo po ay walang nararamdaman, okay, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magpapakita. Kailangan magpapakita ka pa rin sa doktor kasi like na-mention nga natin, bago pa ho kayo magkasimptomas, nagsa-start na pong mag-build up ang cholesterol, nagsa-start na pong tumataas yan, okay? So, yung self-awareness po at self-monitoring po ninyo is very important, okay? Actually, ako lagi pong ini-encourage ko yung mga pasyente ko po na kahit sa bahay, kung wala man sa bahay, at least sa mga health center po natin, may mga pang-BP po dyan. Mag-check po kayo from time to time. Wag na po kayo mag-antay ng simptomas. Kasi minsan po, pag may simptomas na kayo, too late na. Okay? Yung iba po kasi sasabihin sa atin, doktora, hindi po ako nag-check ng BP. Kasi po, yung blood pressure ko po, hindi ko po napapansin kung tumataas kasi wala akong simptomas. Pero pag chinek mo, 140, 150, yung iba ko nagto-200 plus pa. So, nawalang nararamdaman. So, pag hinayaan niyo po ng hinayaan ng ganyan, baka po yung unang symptoms na maramdaman ninyo is stroke na o heart attack, which is very dangerous po sa atin. And sometimes, it can cause death immediately po. So, ang lagi ko pong ina-advise sa mga patient, mag-check, be aware, and be sa ating katawan po at sa ating mga sarili. Okay. Attorney, Ayan. ang ganda ng sinabi ni Dr. Joanne. Maraming salamat. Doc, Attorney Dot, puntahan ko yung tungkol doon sa treatment. Kanina may binagit si Doc, nagkukulang na kasi tayo ng estrogen. Kasama ba yan sa treatment natin na pwede tayong mag-take ng mga ganyan? May mga pagkakaiba ba? Again, sa treatment approach ng heart disease sa kababaihan at kalalakihan. Sige nga po, Doc. Thank you. Okay. With regards po doon sa estrogen treatment o yung mga hormone replacement therapy, hindi po namin ginagamit ang mga hormone replacement therapy po, yung mga binibigay na hormones, just to prevent po heart diseases po. Kasi may mga kaakibin po side effects. That's why we do not give that as a primary treatment. Better po, especially dun sa mga menopause, ganyan, you do a lifestyle modification, okay? What lifestyle modification we can do? Exercise, yung diet po, importante po. Maging aware tayo sa mga kinakain natin. Iwasan natin ang mga pagkain na mataas ang mga sodium, okay? Yung cholesterol, okay? Mag-exercise po tayo, humanap po tayo ng mga hobbies natin that will also improve our activity. Kasi yan po, makakatulong po. Kasi pag nag-hormone replacement po tayo, kasi sabi ni doktora, pag menopause, tumataas ang risk. Inom na lang ako ng hormone. Hindi rin po kasi may mga side effect po na delikado. And it is usually ibang indication. Ay, yung pala yun, attorney. Dun sa ating mga kababayan, baka kayo, ambisyoso kayo dahil kulang sa konti na lang yung estrogen, gagawa kayo ng paraan. Yung mga napapanood nyo sa social media, naku yung warning ni doktora, sundin natin. Attorney Dot, naku, kapos lang tayo sa oras. Miss Ano Annie. po? Oo nga, naku naman. Alam mo, kung pwede ko lang pag-stayin si doktora ng 2 more hours. Kasi napaka-interesting ng topic. Tsaka ang dami nating natututunan sa kanya. Pero Doc, unfortunately, wala na po tayong oras. Doc, ano po ang inyong
one last message to the women out there who are watching us now. Una, my message to kapwa ko kababaihan, okay? We are really superhuman when it comes to taking care of our loved ones, but always remember to take care of yourself. Kasi po kung tayo nag-aalaga para sa kanila, kailangan po tayo po yung malakas, tayo po yung masigla, tayo po yung walang sakit. So, tayo po ang nagiging ilaw ng tahanan natin. So, kung hahayaan natin tayo may sakit, paano pa sila? Okay? At saka po lagi niyong tatandaan, prevention is better than cure. Mas mahal ang magiging gastos mo kapag nagkasakit ka. So, lagi po kayong magpakonsulta, huwag baliwalain ang mga simptomas, huwag po kayong makinig sa haka-haka, huwag kayong makinig sa sabi ni ganito, sabi po ni ganyan. Much better po if you consult your doctors po. At para ho mabigyan din kayo, ma-educate po kayo kung ano yung mga dapat po ninyong gawin. At the same time, be active, be an advocate of women's health po. So, alamin po natin kung ano po yung mga dapat nating maitutulong sa ating mga kapwa po. Pero hindi dapat po tayong, kumbaga, dahil sabi nga ni Doktora, maging active. Hindi dapat, kailangan guided tayo ng mga health professionals din po. Okay. Well said. Okay, Attorney wow. Dot. Oo, yes, Miss Annie. Oo, ito, Miss Annie, mabilis lang. Take care of ourselves so that we can take care of others. And the prevention is better than cure. O nga naman, mas Yes. malaki ang gagastusin mo kung meron ka ng heart problem. That's correct. Consult That's correct. your doctor, di ba? Consult your doctor and be aware of the things that you have to do and not do, what to eat and not to eat. So, Doktora, please, guest po ulit namin kayo next time. Again, thank you very Sure much po, to you, sure Dr. po. Joanne. Yan. Thank you very much, Thank Dr. you po. Joanne My pleasure po. Yes po. Of course, Dr. San Pedro is an internal medicine cardiologist from the Fe del Mundo Medical Center, which is one of our partners dito po sa Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po ulit sa inyo, Doktora. If you liked or learned from this video, please click subscribe.